bless you. Magandang hapon po sa bawat isa. Amen. At kayo po ba ay gising pa? Amen. Yan. Talagang kapag dumarating sa panahong ito, tayo na ang pinaka-critical na oras. Balit, kayo po, lagi kong sinasabi ito na pinagpala kayo sapagkat lagi niyong pinipili ang ganitong oras na kung saan dito nyo sinasamba sa Espiritu at katotohanan ng Diyos. Ibig sabihin, kayo ay isang mananagumpay at napapagtagumpayan ninyo ang isang bagay na nilalagay ng kaaway na tayo ay patulugin at antukin. Amen! Kaya nga po, this year, 2024, kinakailangan na tayo po ay maging alerto sa lahat ng oras sapagkat kailangan po nating i-pursue ang mga bagay na ninanais ng ating Panginoon. At this afternoon, in pursuit of God, pursuing holiness is our theme for this month of January. This New Year 2024, of course, we should never stop growing spiritually for us. To the more fruitful, at siyempre po, sa ganitong pamamaraan o bagay na ating ginagawa, tayo ay may paghahangad sa Diyos natin ay hindi dapat tumigil. Yung angarin natin kung papaano yung kanyang kabanalan o katwiran sa ating mga buhay. Ang pagsunod sa Diyos ay nangangahulugan na ang pagsisikap na maging banal. Ibig sabihin, ninanais po natin na kinakailangan na makamit natin ang isang bagay na kung saan na ang kabanalan. At nangangahulugan dito na dapat tayong magsikap. Kasi kung hindi tayo magsikap, hindi natin makakatulad ang ating Panginoong Jesucristo. At ito ay isang bagay na dapat nating gawin sa pang-araw-araw natin sa buhay. Unang bagay na dapat nating gawin, isulong o sikapin ay ang katwiran ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen. At kaya pag pinag-uusapan ng kabanalan, yung iba akala nila yung tameme sila. Hindi pa ba pwede yung tayo'y nananambaan? Bakit kailangan pa ba ipakita pa ba natin na tayo'y banal? At sa totoo lang po, sa ating buhay pagka-Kristiyano, kapag hindi nangunguna ang katwiran ng Diyos o kabanalan, ay hindi tayo kakitaan ng isang tagasunod ni Kristo. Because sa lahat ng ating ginagawa, ang sabi nga ng ating Panginoon, be holy because I am holy. Amen. Magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal, ang sabi ng Panginoon. Kung tayo ay tagasunod ni Kristo, hindi natin pinag-aawayan yan o hindi na ito ay kukunin sa debate pa kung papaano, bakit kailangan tayo ay magpakabanal. At ito ay isang bagay na pagpapakita na mayroon tayong pagsunod sa ating Panginoon. Pag-aralan po natin yung pursue. Kasi nga, yung tema natin, sabi nga, yung ating tema this year, or this month, yung kabuuan ng buong buwan ay pursue righteousness. Na kung saan, pursuing holiness of God. Yung kailangan na ito ay makamtan natin. Pursue, ang ibig sabihin sa dictionary ng pursue, follow someone or something in order to catch or attack them. Sabi nga, go after, run after, follow, chase, hunt. Seek to attain or accomplish a goal over a long period. Sabi nga. At dito pa, strive for, push forward, work toward, try for, or seek, search for, request after, aspire to. At sa Tagalog po ay ganito ang kanyang pagkasulat. Sumunod, sundin, sundan, tugwisin, magsikap na mata mo, hanapin, magpatuloy, at hangarin. So dito, ang pinakamalapit, siguro ito yung kinakailangan na tayo ay magpatuloy na hangarin. Yung hangarin natin na tayo ay maging matuwid at maging banal sapagkat ang ating Diyos ay banal. Parang konti lang yung mga living saints. Alam niyo po ba na tayo tinawag na living saints? Kasi nga, kaya tayo tinawag na living saints,
Ang ating Diyos ay banal, kaya kung tayo ay patuloy na kung saan na sa Kanya'y sumusunod, tayo ang tinatawag na living saint. Maaaring yung pangalan mo mayroong saint. Kasi nga, tayo ay banal ng Diyos at hindi ang ating sarili ang gumagawa, ang nagpapabanal, kundi binabanal tayo sa pamamagitan ng natatamong biyaya sa Panginoon. Umiina, no? Amen. To pursue is to follow or chase someone or something with the intention of teaching them. Dito po sa 2 Timothy, ito po ang ating kukunan ng verse sa hapong ito. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 22. Dito sabi, flee also youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace, with those who call on the Lord out of a pure heart. Ibig sabihin, ano sabi? Bakit sinabi ni Pablo ang ganitong mga bagay? Ito ay binanggit ni Pablo kay Timoteo na kung saan na inuutusan niya si Timoteo, sa ganoon siya ay sa kanyang kabataan ay hindi matangay sa mga bagay na kung saan na ang lahat ay natatangay kung minsan kapag ikaw ay mahina sa mga bagay na nabanggit. Kaya sabi nga, flee also youthful lust. Ano po ba ang youthful lust? Di ho ba ang kabataan kapag yan ay dumating na sa edad na 14 hanggang 21, yan. Yung, kasi bakit 21? Yung 18 babae, dibu. Yung lalaki, sabi raw. Bakit hindi pa nagpareho? No? Yung 18, pagkatapos yung lalaki, 21. Ibig sabihin, yung kaisipan na youthful lust, yung sila ay adventurer. Yung lahat na lang ay gusto nilang subukan. Kaya dito, ang mga bagay na ito ay isang pagpapakita na kung saan kapag sa edad natin, kahit na tayo ay may edad na, kapag bumabalik ang ating kaisipan doon sa youthful lust na sinasabi, ito ay pinaiiwas ni Pablo. Kasi ito ang mga bagay na pumipigil sa isang katwiran na hinaanap sa atin ng Diyos. Sapagkat hindi natin naiiwanan kung ano ang tawag ng laman. Kung ano yung pita ng mga mata natin na ito ay iniisip natin, ito ay mata mo. Subalit sa hapong ito, kinakailangan pursue righteousness, yung tamuhin natin o hangarin natin ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Amen! Baka parang tulog pa rin sila, hindi ko sila makumbinsi yata. Iulitin ko po. Kinakailangan po na tayo ay magkaroon ng isang kaisipan na pagsunod kay Kristo. Amen! Yun, talagang gising na gising. Ayan ang nakaka-inspire. Amen! Kapag ganun ho ang naririnig nating amen, tumatalsik ang kaaway at siya ay umiiwalay, bigla, umaalis. Kasi nga, tinitingnan niya yung medyo tulog-tulog at sasabihin niya, sige, manuyab na ka. Sige, ditutundo ka. Ganon ang ginagawa ng subalit sa hapong ito, sabi ko nga, ito ang isang oras na kung saan na sa ganitong 2 hanggang 3:30, yan ang masarap na pamamahinga at pagtulog. Subalit hindi magtatagumpay ang kaway sapagkat tunay nga, kailangan mapurso natin ang righteousness sa ating mga buhay sa pamamagitan ng salita na ating naririnig sa apong ito. Amen! Kaya sige po, bago po tayo magpatuloy ay tayo'y manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa aming kalagitnaan sapagkat tunay nga kung papaano, Panginoon, ang sulat ni Pablo na siya ay mayroon, Panginoon, na inabilin, O Diyos, kay Timoteo. Panginoon, tulungan mo po kami sa apong ito, O Diyos, na maunawaan ang iyong salita. Ito'y malinang sa aming mga kaisipan. Banal na Espiritu, ikaw pong mga siwa sa bawat isa sa amin. Sa ganoon, maihanda ang aming mga sarili, aming pandinig, unawa, kaisipan. At hindi lamang po yun, Panginoon, maging ang aming emosyon at aming sinusurrender ang aming buhay sa apong ito sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu upang siya'y malayang kumilos sa bawat isa sa amin. Panginoong Yesus, salamat po sapagkat tunay nga sa buong 2023, naging tapat ka. At kami tinawid mo, katunayan, O Diyos, isang linggo na pagpasok ng 2024, kami malulusog, kami po'y pinagpala,
At kami, Panginoon, ay binigyan mo, O Diyos, ng biyaya na nagmumula sa iyo, buhay at ininga na taglay namin sa kasalukuyan. Kaya naman po sa aming kalagitnaan, malaya kang kumilos, Panginoon. At ikaw po, O Diyos, ang aming pinupuri, pinararangalan sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Sige po, gisingin natin ang sarili sa palakpak. Amen. Yan ang malakas na palakpak. Hallelujah. Ayun po, dito, to pursue righteousness, we need to understand that true righteousness is not self-righteousness. Hindi po ito nanggagaling sa ating sarili. Kaya hindi nanggagaling ito sa ating sarili. Ang tunay na katwiran ay hindi nagmumula sa sarili natin. Saan ba nagmumula ito, Pastor? Ito ay nagmumula sa biyaya ng Diyos. Sapagkat sa gana ng atin, gagawa tayo ng katwiran at kabanalan, tayo ay mapapagod. Pastor, bakit nagagawa po natin ngayon ng katwiran at kabanalan? Yan ang isang kagandahang loob ng Diyos na kung saan sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng kanyang biyaya, kaya tayo ay nagkaroon ng pagbabago sa ating inner being. Yan ang umuudyok sa atin sapagkat tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Amen! Hindi natin kayang gawin ang mga bagay na mabubuti kung para sa sarili lang natin. Yung pagtulong o kaya bagay na kung saan na lagi mong isipin na ikaw ay mapapagod. Ikaw ay magkukwenta sa iyong sarili. Subalit, ang mga bagay na yan, kaya sinabi nga, true righteousness is not self-righteous. Hindi ito nagmumula sa atin. According to the scripture of the righteous, deeds are nothing but filthy rags. The word filthy in Hebrew means menstruation. So, ang katwiran natin pala ay mga dumi o basaan lamang sa harapan ng Diyos. Yung pinakamaruming basaan na sinasabi. Yung basador ng mga babae na ginagamit sa kanilang buwanan. Ganon, ito kinumpara ang karumian natin sa ating katwiran. Ibig sabihin, ito ay walang kwenta sa harapan ng Diyos. What about our sin? Yung mga kasalanan natin, paano, Pastor? Ito alam nyo, sa bagay na ito ay isang bagay na hindi mo maunawaan sa iyong sarili. Subalit, kung ikaw ay 100% na naniniwala kay Kristo at 100% na pinaubaya mo ang iyong sarili, iyan ay magkakaroon po ng revelasyon sa iyo ang banal na Espiritu. Naiintindihan mo at nauunawaan mo sa iyong sarili kung bakit nangyayari ito, kung bakit nagagawa mo ito, at kapag nagagawa mo ang mga bagay na yon, ay hindi mo na iniisip. Kaya kung minsan very generous ka yung ibinigay mo, hindi mo man iniisip. Kasi nga, yun ay nagmula sa Diyos at hindi sa atin. Kasi kung magmumula sa iyo, sandali, bakit ko binigyan ng gano'n? Meron pala akong kakulangan sa aking budget. Paano ito? Ganun ho yun. Pero, ito ay nagmumula sa Diyos. Alam mo, ikaw gamit lang ng Diyos upang sa ganoon ay mapulpil ang nais niya sa isang tao na pagpalain ng isang tao. O kaya naman, upang sa ganoon ay maranasan din ng isang tao ang mga bagay na iniisip niya, ang Diyos ay kumikilos sa kanyang buhay sa anumang kaparaanan. Ito po ay mahimalang kaparahanan. Kaya sinasabing mahimalang kaparahanan, kung minsan, yung hindi kahibig-ibig ay iniibig ng tao. Kung minsan kaaway mo pero magagawa mo ang mabuti para sa kanya sapagkat ito ay nagmumula sa Diyos. Amen. Kaya kailangan maintindihan mo natin sa Isaiah. Ito, sabi nga sa Isaiah. Sa Isaiah 64 verse 6, all of us have become like one who is unclean. Ibig sabihin kapag sinabing ang bawat isa sa atin ay unclean, katulad tayo, mic na? Sige, okay. Patay na po ba ito? Okay. Salamat. Dito po, sabi nga, kung papaano ang sinabi ni Isaiah na all of us
have become like one who is unclean. Ibig sabihin, kapag tinawag na unclean, ang tao noong una sa Old Testament, meron siyang karamdaman o sakit na ketong. Yan, unclean. So dito, inambing tayo kung papaano, sabi nga, all of us have become like one who is unclean. Everyone, wala hong exempted dito. At hindi mo pwedeng sabihin na, Pastor, wala naman po akong ketong. Bakit? Hindi. Ang ibig sabihin no dito, sabi niya, and all our righteous act are like filthy rags. Ito ang sinasabi ko kanina na kung saan. Filthy rags na kung saan. Ito ay, we all strive up like a leaf and alike the wind, our sins swept us away. So dito, parang tila baga na tayo ay lantang daon na kung saan na pwedeng umihip ang malakas na hangin ng ating kasamaan na ito ay tayo ay kanyang inahatak upang sa ganoon hindi natin magawa ang ating mga ninanay sa buhay. Kaya, totoo ang mga sinabi sa salita ng Diyos. Anong sinabi? Apart from me, you can do nothing. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Ang lahat, kung tayo'y iwalay kay Kristo, wala tayong magawa. Kasi nga, sa Kanya nagmumula ang katwiran. Kaya dito, bakit po, according to the scripture of the righteous deeds are nothing but filthy rags? Dito, the word filthy in Hebrew means menstruation. No, all of righteous is so dirty before God. Tayong lahat ay marumi, tayong lahat ay makasalanan. What about our sin? How weak are they before God? Romans 10:1-3. Ito, babasahin ho natin. Brothers and sisters, my heart's desires and my prayer to God for Israel is for their salvation. For I testify about them that they have a certain enthusiasm for God, but not in accordance with correct and vital knowledge about Him and His purposes. For not knowing about God, righteousness, which is based on faith, and seeking to establish their own righteousness based on works, they did not submit to God righteousness. Hindi nakapailalim sa katwiran ng Diyos. So, ibig sabihin, kahit na tayo ay gumagawa ng mabuti, kung ito ho ay hindi nanggagaling sa Diyos, walang kwenta. Maraming gumagawa ng mabuti. Ipag-alimbawa na lang natin ang mga nasa politiko. O sige, paggagawa ko yung daan ninyo mula ngayon, kung magbibigay ako ng 10 kilometro na concrete, akala mo siya ay gumagawa ng mabuti sa kanyang, akala mo gumagawa siya ng mabuti na inisip mo na, ay, maka Diyos. Hindi ho. Mayroon siyang purposes sa kanyang sarili. Bakit? Ano ang purposes niya? Para sa ganoon, alam niya, yung binigyan niya ng simento ng ganoon, lahat sa kanya yan. Mayroon siyang hidden agenda. Kung ang ginagawa natin ay mabuti para sa ating sarili, na kung saan ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos, kung gagawa lang tayo ng kabutihan na ganoon, ibig sabihin paano yung walang magawa na mabuti? Kaya ito ay imputed na nagmumula sa Diyos. Mga aba, pwede rin ho silang makagawa ng mabuti sa pamamagitan ng habag ng Diyos sa Kanya. Amen. Hindi lang ho usapang material ito. Kundi ito ho ay isang bagay na kung saan na mahiwaga, napakahiwaga nito. Sapagkat tunay nga dito, kung ikaw man ay nag-e-effort na gumawa dahil hindi kinilala ng pamamaraan ng Diyos ang gawing matuwid ng mga Israel, na kung saan sila'y gumagawa rin ng bagay na kung saan na inisip nila na sa kanilang ikaliligtas at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila nasakop sa pamamaraan na itinakda ng Diyos para sa kanila. Amen. Nahihintindihan po ba natin ito? Kinakailangan tayo ay nasa ilalim ng itinakda ng Diyos para sa atin. Kung sinabi ng Diyos na tayo ay magpakabanal sapagkat siya'y banal, ang ating dapat gawin ay hanapin natin ang kanyang katwiran sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng kanyang salita ay walang kokontra sa kanya at tayo ngayon ay makakasunod sa Panginoon. At ang isang tao na kung saan na mayroong ganitong kaugalian, tandahan po natin, siya ay
umiiwalay at walang pagmamalaki sa kanyang sarili. Hindi siya nagmamalaki sa kanyang sarili, kaya niya ayan no, mas nakakaigit ako sa kanila na malaki ang inandog ko. Or, hindi ho, sapagkat kapag ganoon ang iyong kaisipan, kapatid, sinabi mo man na gumawa ka ng mabuti, walang kwenta yan sa harapan ng Diyos. Sapagkat tunay nga, kaya natin nagagawa ang mabuti sa pamamagitan ng udyok ng banal na Espiritu. Ito, let's examine the parable of the Pharisees in the tax collector. Ito, dalawang tao. Ikukwento ko na lang ito, maaba kasi. In the book of Luke, 18 verse 9 to 14. Babasahin po natin. At sandali lang po, excuse lang. Namamalat tayong lahat. Ayan. Dito sa aklat ng Luke, meron hong dalawang tao dito kung papaano ang sabi nga, then Jesus told this the story of the sum of the great confidence in their own righteousness. Kumpiyansa siya. Yung kumpiyansa ng taong ito ay napakalaki sa kanyang sarili. At sabi nga, and scorn everyone else, yung minamata niya yung ibang tao, no? Dito, 2 men went to the temple to pray. One was the Pharisees and the other was despised tax collector. The Pharisees stood themselves and pray his prayer. I thank God that I am not like the people, cheaters, sinners, adulterers, and are certainly not like that tax collector. I fast twice a week and I give you a tenth of my income. So kung titingnan mo ang taong ito, parang siya ay sumusunod sa Diyos at patuloy. Pero dito, ang nakita, but the tax collector stood and distanced and dared not even lift his eyes to heaven as prayed. Instead, the beat his chest in sorrow, saying, "Oh God," tingnan mo itong makasalanan na tax collector. Kasi hanggang ngayon, pag yung iba, pag yung mga gobra yan, biyayar. Ay, biyayar yan. Ganun ang tingin nila eh. Pero dito, alam nyo ho, ang sabi dito, tingnan natin, I tell you, sabi nga dito sa verse 14, this sinner, not Pharisee, return home justified before God. Ibig sabihin, kasi sabi niya, Panginoon o Diyos, ako po ay abang makasalanan, marumi, at wala akong puwang sa iyong harapan. Hindi man niya mahangat ang kanyang mata o ang kanyang ulo doon sa langit, sapagkat kinikilala niya ang kanyang sarili na napakarumi at siya ay hindi karapat-dapat sa Panginoon. Pero this verse, anong sinabi sa kahuli-hulihan? Dito ang sabi nga, I tell you to the sinner, not the Pharisees, return home justified before God. Siya ho ay pinatawad ng Panginoon, amen. Kaya, kung ikaw ay hambog, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Kung ikaw ay isang taong hambog, magbago ka na, sapagkat ang kahambugan mong yan ang siyang magpapaulog sa iyo sa ukay ng kasalanan at hindi lamang yan sa kapaamakan. Kaya wala ho tayong pwedeng ipagmayabang. Wala ho tayong pwedeng ipagmalaki. Ang nais ng Diyos sa atin, kinakailangan na tayo ay mayroong pagsunod at pagkilala sa Diyos na ang lahat ng nangyayari sa ating buhay sa pamamagitan lang ng pangunguna ng kanyang biyaya at ng banal na Espiritu na nasa sayo, kaya mo nagagawa ang mabuti. Amen. Kaya natin nagagawa yan. Hindi ho nagmumula sa atin yan, kundi tayo ay umaakto lamang doon sa ninanais ng Diyos sa atin. Iyan ay nangangahulugan na ikaw ay isang tunay na ligtas na tao sapagkat ikaw ay mayroong pagsunod kay Kristo. Amen. Kaya yung mga iba na kung pakunwari lang na pinapakita mo na tumutulong ka, huwag mo nang gawin, huwag mo nang ituloy, kapatid. Walang ganti na biyaya yon. Kailangan nasa puso talaga ang pagsunod at buhong-buho sa Diyos mo inahalay ang lahat ng yan. Kasi kung pinapakita mo lang na matulungin ka sa ibang tao, pinapakita mo upang makita ng mga tao, walang ganti yan sa Panginoon. In fact, kinamumihan ng Diyos yon at ikaw ay inalintulad sa Pharisees. Amen! So, kailangan ho na ito ay maintindihan natin sapagkat tunay nga, sabi sa ating sa ating first point, to
true righteousness is not self-righteousness. Ito ho ay hindi nagmumula sa ating sarili. Kanino nagmumula yan? Nagmumula lamang kay Kristo Jesus. Amen. Parang hindi kumbisido yung iba. At tandahan ho natin, kaya natin nagagawa yan sapagkat meron tayong isang pagkilala sa ating Panginoon at sentro ang takot natin sa Kanya. Kaya naman, ito ay nagiging bunga sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. And then, to pursue righteousness, we need to understand that. Sabi nga, because no one can brag about their own righteousness before God. Tandahan mo natin, they are all filthy, tainted with pride. Yung siguradong ang kahambugan mo ang iiral sa iyong sarili. Pero dito, sabi nga, to pursue righteousness, we need to understand that true righteousness is acquired by faith in Christ. Ito ay makukuha natin o ito ang pinanggagalingan kung bakit natin ito nagagawa at nasusunod ang isang bagay na maka-Diyos na layunin. True righteousness is acquired by faith in Christ. Kung meron kang pananalig kay Jesus, kung wala kang pananalig sa ating Panginoon, hindi mo ito pwedeng makuha sapagkat, sabi ko nga kanina, mag-iimagod ka sa kakagawa ng mabuti o sa pagtulong sa ibang tao. Subalit, ito ay kasama mo at gumagawa ka, ipinailalim mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kaya mo ito ay nagagawa. Romans 4:5-6. Anong sabi? Dito sa nakasulat. But to him who does not work but believe on him who justify the ungodly, his faith is accounted for righteousness, just as David also described the blessedness of the man whom God imputes righteousness apart from works. So nakita ho natin, dito, kinakailangan sabi nga, ngunit ang hindi nanalig sa sariling mga gawa, kundi sa pananampalataya sa Diyos, napapawalang sala sa makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Tinuring kang matuwid dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo. Kasi nga, ang lahat ng ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ang lahat na sumasampalataya sa Kanya o may pagsunod sa Kanya, saklaw ng Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Walang pagpipili, kundi ang lahat ng naniwala o nanampalataya kay Kristo na Siya ang tagatubos, na Siya'y nagkatawang tao at Siya ang umango sa ating mga kasalanan. Saklaw ka doon, anuman ang kalalagayan mo. Ngayon, kapag ikaw ay saklaw noon, anong dapat mong gawin? Mula nung ikaw ay nakakilala kay Kristo, dapat lang na mayroon kang paglayo sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kundi ngayon ay tanggihan ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa Kanya sapagkat ang kasalanan ay hindi pwedeng manatili sa iyo, hindi ka magiging matuwid at hindi ka magiging banal sa harapan ng Diyos. Amen! Kaya, hindi mo yung pagkatawag at pagkatanggap mo sa Panginoon ay tumigil na doon. Ay, okay na. Ako'y ligtas na. Ako'y ngayon ay anak na ng Diyos. Hindi o. Sabi nga kanina sa entrada pa lang, mayroong pagpapatuloy ito. Habang tayo'y nabubuhay dito, parang journey yan. Lakbayin natin yan na dala-dala natin hanggang sa makita natin o maharap natin ang harap-harapan ng ating Panginoong Yesus. Habang ikaw ay nabubuhay, kinakailangan kung ano ang iyong inumpisaan, iyan ay tatapusin mo sapagkat kapag hindi mo tinapos yan, mawawalan ng kwenta ang unang ginawa mo, kapatid. At yan ho ay hindi magsisilbi na ikaw ay kanyang gawin na kung saan na ikaw ay maliligtas sapagkat ikaw ay uminto. Kaya patuloy pa rin ho ito. Sabi nga, dito sa Romans 1:17, ano ang sinabi? For in the gospel of the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to the last. Ayan. So,
mula sa umpisa hanggang katapusan. Kinakailangan na ito ay just as it is written, the righteous will believe by faith. Amen. Kinakailangan na mayroon tayong pamumuhay na mayroong pananampalataya at patuloy na mananampalataya sa ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay bilang Kanyang tinawag at pinili. Amen. Alam niyo po, napakaraming tinawag, subalit kakaunti lang ang pinili. Kasi yung iba hindi nagpatuloy. Yung iba uminto. Kaya yung isang tao na kapag siya ay nag-backslide, dati siyang Kristiyano, alam nyo, yung kaligtasan na siya ay tangan niya, siya ay lumabas doon sa kaligtasan na yon, siya ay isang taong delikado kapag siya nagpatuloy sa kanyang pamumuhay bilang isang hindi kumilala kay Kristo o yung kanyang pagtalikod sa kanya, kapaamakan at sa impyerno ang tungo nun. Kaya wag ko kayong maniwala sa mga ibang turo. Hindi. Once you are saved, always saved. Hindi ho totoo yan yung osas. Kasi kung totoo yan, nung kinilala natin ang ating Panginoong Yesus, uminto na tayo doon. Hindi. Dito pa, ito isang progresibo. Meron ka pang gagawin. Habang ikaw ay nabubuhay, kinakailangan lakarin mo yan sapagkat para kang isang atleta na kung saan na ikaw ay nakikipagpaligsaan. Kaya sa bandang uli, kinakailangan na matamo mo ang korona na inaangad mo para kay Kristo. Amen. Dapat maging kaugalian natin ito this 2024. Kapag hindi natin naging kaugalian ito, sasabihin natin na parang petiks-petiks tayo bilang isang Kristiyano o parang walang bagay na umuudyok sa atin upang tayo ay mag-share, walang umuusig sa ating konsensya na okay na lang tayo dito, tumutugtog ako rito, okay na, nakikita naman ng mga tao, at ang oras ko, nilalaan ko, or okay naman ako rito, sumasamba ako rito. Hindi ho. Ito ay patuloy at patuloy nating gagawin sa pamamagitan ng pamamalita natin ng magandang balita para kay Kristo. Amen. Hindi ho tayo ihinto at hindi tayo makontento sa mga bagay na to sapagkat tunay nga tayo ay naging matuwid sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Therefore, anumang bagay na ating ginagawa, ilakip natin ito sa ating pananampalataya para kay Kristo. Amen. Kailangan pinapaniwalaan mo na ito ay ang Diyos ang nakakakita. Kaya kung gusto mong hindi masyadong magkamali o gumawa ng isang bagay na laban sa Diyos, first, na iisipin mo sa iyong buhay, na ang mata ng Diyos ay dilat at ikaw ay kanyang nakikita. Hindi kumukurap. Kapag gano'n ang pinasok mo sa iyong kaisipan, kahit saan lugar ka nandoon, lagi mong iniintindi, walang nakakakita o may nakakakita, ang sasabihin mo sa iyong sarili, ay, nakikita ako ng Diyos, di ko pwedeng gawin ito. Ito ay isang renda na napakalakas na iwalay kanya, yung iset apart kanya doon sa isang bagay na hindi kaaya-aya sa kanya. Kaya kung yun ay isang kaisipan na lagi mong nilalagay araw-araw na nakikita ka ng Diyos, therefore, ino-honor mo kung sino ang Diyos mo at mayroon kang takot sa Kanya. Kaya ngayon, hindi mo pwedeng gawin ang isang bagay na hindi matuwid sa harapan ng Panginoon. Paano po kung minsan tayo nagkakamali? Yan. Ang isang pagkakamali o bagay na minsan naman ay nangyari lang sa isang bagay. Halimbawa, papunta ako kanina. Pagkatapos ay papasok ako ng kanto. Biglang sumulpot itong single na tricycle. Muntik ko ng masagi sa kanan. Yung sasabihin, yung meron kang manggaligit ka eh. Yung busina mo, ayan, piniin mong mahaba. Ibig sabihin nun, hindi naman kasalanan na ang mga ganong. Yung bagay na, bakit to? Pinarandam ko lang na mali ang kanyang ginawa. Pero pagkatapos nun, habang ikaw ay nagdadrive, Lord, ingatan mo po ako, sorry.
Alam nyo, yon ay hindi isang bagay na kasalanan na nagko-convict sa iyo, kapatid. Sapagkat yan, instantly, ang Diyos alam niya ang mga bagay na pinamumuhay mo kung ikaw ay nag-e-enjoy sa kasalanan. Iba yung nag-e-enjoy sa kasalanan. Amen! Kaya wag po kayong magpa-convict kung minsan dinadaya kayo ni Satanas eh. Huwag ka na magsimba. Ayan, no? Tingnan mo, nakipagtalaktakan ka kanina. Alam niyo ho, isang pamamaraan ng demonyo yan eh. Sabihin mo, sasabihin mo, basta't ako, I am righteous because of Jesus. Yan. Lagi mong ilalagay yan sa iyong kasi. Hindi ka na matuwid, sabi ni Devil. Hindi, ako'y matuwid sa pamamagitan ni Kristo sapagkat ako ay ginawang matuwid sa pamamagitan niya. Lagi, yung kasinungalingan niya, kinakailangan na siya ay gantian mo at siya ay sagutin mo sa ganoon. Mawawala ang mga bagay na nilalagay sa iyo na pandaraya ng kaaway. Amen! Kasi parang ako lang ang nakaranas ng ganoon. Hindi kayo nakakaranas ng ganoon? Ngumingiti kayo pero hindi nyo naman sinasabi sa inyo, sir, oo nga, no? Ayan. Kapag nangyari yan, alam nyo na. Sige. Kaya kung minsan pa nga, muntik mo nang ikagalit, pero pag may lumusot, sasabihin niyang, God loves you. Sa likod ng tricycle, makikita mo yan eh. Alam mo, dapat ipagpasalamat mo pa yun. Ay, thank you, Lord. Yung, una siya sumulpot na gano'n, parang ginigit-git ka, dapat, nananuhin niya. Ay, may paborin din ang dalan. Pagkatapos, nung nakakuha siya, God loves you. Mapapaiyak ka sa iyong sarili. Bakit? Kasi nga, ang mga katwiran at mga bagay na ginagawa ng Panginoon ay acquired lamang sa pananampalataya kay Kristo. Amen. Hindi mo pwedeng gawin yan, kapatid, kung hindi saklaw doon sa pananampalataya o paniniwala mo ng lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para kay Kristo Jesus na ibinigay para sa iyo. Amen. Kaya, kung gano'n ang kaisipan mo, hindi ka malason ng kaaway. Lagi na lang mabuti ang naiisip mo. Hindi ka puro negatibo sa pag-iisip. Kasi yung iba, puro na lang negative, kaya napapraning sila eh. Subalit, kung gano'n ang kaisipan mo, lahat ng tingin mo ay mga mabubuting bagay, lahat sila ay mababahit, lahat ng mga tao na nakikita mo ay mapapagkatiwalahan mo, lagi mong idalangin, ibig sabihin, ikaw ay masaya at hindi ka apektado. Kaya lang, ingi ka ng discernment sapagkat bibigyan ka ng Diyos. Kung minsan naman, may mga manloloko na anyo siyang hanghel pero demonyo. Merong ganon. Kaya, ingi ka ng yung discernment na ingin mo sa ating Panginoon, pwede niyang ibigay yon sa pamamagitan ng panalangin. Lord, lead mo po ako. Totoo po ba yung pinapakita ng taong ito? Yan. Malalaman mo ngayon. Kaya, hindi ka pwedeng pabayaan ng Panginoon kung ganon ang iyong kaisipan. Kasi nga, ang lahat ng iyong pananampalataya naka-acquired lang sa pananampalataya kay Kristo, kaya ikaw ngayon ay kanyang iingatan. Sabi nga, dito, sa Romans 10:4, ang sabi, Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. Siya o ang kaganapan, si Kristo. Ibig sabihin, sabi nga, Christ is the culmination of the law. Ibig sabihin, ang fulfillment ng law ay si Kristo. Alam nyo, kung ang lahat ay ipaubaya mo kay Kristo, hindi na kailangan ang mga batas na yan. Hey, pastor, paano tayo mabubuhay kung walang batas? Alam nyo po, sapat na si Kristo sapagkat siya ang kabuuan ng batas. Sapagkat si Kristo mismo, siya ang fulfillment ng lahat ng batas na yan. Anong sabi ng ating Panginoon? Ito lang, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Yun. Pagkatapos ano ang pangalawa? Maalin mo rin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kung mahal mo ang Diyos, bakit nauna yun? Kung mahal mo ang Diyos, ibig sabihin, pwede mong maalin ang iyong kapwa. Amen. Sapagkat alam mo na gusto ng Diyos na ikaw ay magmahal ng ibang tao. Kaya, doon pa lang, siya ang fulfillment, siya yung kaganapan ng lahat, culmination of the law, na ang kabuuan ng law ay nasa sa Kanya. Kaya kung may pagsunod ka sa Kanya, may pananampalataya ka sa Kanya, ibig sabihin, ang lahat ng batas ay nasusunod mo sa pamamagitan ni Kristo. Amen!
Halimbawa lang na do not enter, sabi nila. Pagkatapos, iisipin mo na kung sana, papasok kaya ako rito, hindi. Ay, nakita ko na, sabi ng Panginoon na kailangan hindi maging matigas ang aking ulo. Iyon, ibig sabihin, iyon ay katuparan pa rin ng law. Sapagkat alam mo na nagkakasala ka. Yung bagay na lang sa mga lalaki na kung minsan, halimbawa, napakaganda ng pader. Tapos, wala man nakasulat na bawal lumihi. Dahil, sorry po sa mga lalaki, no? Sila lang nakakagawa ng gano'n. Yung mga babae, hindi naman pwede. Napakaganda ng pader, pero iihan ng gano'n. Pero walang nakalagay na bawal lumihi. Alam mo, kaya sinasabi kong yung fulfillment ng batas, alam mo ang mabuti, alam mo yung maganda, bakit mo gagawin yon? Alam mo, nakikita ka ng Panginoon at ikaw ay nagkakasala. Ibig sabihin nun, wala man nakasulat na batas na ganon, pero ang batas, ang Diyos na nakakakita. Amen! So, siya ang kabuuan. Kaya, ano pa ba ang dapat natin gawin? Di ibigay na nating buong buo ang buhay natin sa ilalim ng saklaw ng ating Panginoon at tayo sumunod ng buong buo na may pananampalataya kay Kristo. Ito man ay hindi natin naintindihan, sumunod pa rin tayo sapagkat yan ang nais ng Diyos sa bawat isa na Kanyang tinawag at pinili. Amen! Hindi mo man naintindihan, sumunod ka kapatid. 1 Corinthians 1:30, and because of Him you are in Christ Jesus, we became to us a wisdom from God. O naging katwiran ng Diyos. Dito sabi nga, wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. Yun lang hong sinantified ka, yung nililis ka, yung niredeem ka sa pamamagitan ni Kristo, isang bagay na pagpapakita na totoo ang ating Panginoon at kinakailangan na tayo ay magpasaklaw doon sa panuntunan niya sa ating mga buhay. Kasi kung kinikilala mo, baka naman yung iba sasabihin, ayun, basta't ako, redeem na ako, basta't ako, ako ay ligtas na sa pamamagitan. Pagkatapos di ka naman sumusunod sa ninanais ng Panginoon, ibig sabihin nun, ikaw ay isang sinungaling. Sapagkat sabi nga ng salita ng Diyos, He who led by the Spirit of God is the children of God. Amen! Kaya nga, hindi mo pwedeng dayain ng Diyos. Hindi ka pwedeng gumawa ng isang bagay na iniisip mo na dito malalamangan mo o hindi nila nakikita at alam ko ito para hindi pwede yun kapatid sapagkat sa Diyos walang compromise ang ating Panginoon. Hindi niya kino-compromise ang mabuti at masama. Ang masama ay masama, ang mabuti ay mabuti para sa Kanya. Kaya ang katwiran, kinakailangan ito ay ating gawin upang sa ganoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, magagawa natin ang mabuti. Amen! In 2 Corinthians 5:21 ho, yun, binasa na natin. Dito, sabi nga, for God made the only one who did not know sin to become sin for us. Kung iisipin mo dito, tayo'y rinidim ng Panginoon, and then dito, bagamat siya'y walang kasalanan, siya'y tinaguriang siya ang kasalanan. Naging kasalanan ng Panginoon sa pamamagitan ng lahat ng ating mga ginawa, lahat ng mga bagay na ating ipinamuhay, naging kasalanan ng ating Panginoon. Subalit, ang lahat ng yan ay Kanyang tinapos upang sa ganoon tayo ay ma-redeem, tayo ay maging matuwid, at sa ganoon, ang sabi nga rito, so that we did not know, righteousness might become the righteousness of God through our union with Him. Kung minsan hindi mo man maintindihan kung bakit sasabihin na, paano ako naging righteousness ng Diyos? Paano ako naging katwiran ng Diyos? O ako'y naging matuwid sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos. Wala ka pa man ginawa. Kundi sa isang bagay na kung saan ang nais ng Panginoon, kinakailangan na nais niya na ikaw ay manampalataya lang sa Kanya upang sa ganoon ang lahat na inaayos mo ang iyong buhay sa pamamagitan ng iyong pananampalataya o ang iyong pamamaraan o ang kabuuan ng iyong pamilya sa pamamagitan ng pananampalataya. Tandahan mo kapatid, meron kang peace of mind. Yung peace of mind niya yan ay hindi pwedeng ibigay nino pa man. Subalit, nararanasan mo yon
mayroon kang kagalakan at peace of mind sa iyong sarili sapagkat ang Diyos ang nagkaloob niyan. Amen. Kaya nga, tandahan mo natin, true righteousness is acquired by faith in Christ. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng mabuti. Maliban na hindi natin pasaklaw doon sa ninanais ng Panginoon. Ito ang nais ng Diyos. Kaya kung minsan, mayroon pang tawag na, ang tawag ay pagbabata. Pero kapag inisip mo na ikaw ay magbata ng ganito, kumisan ay hindi mo pinupursu. Pero dito, kailangan na ito ay magawa natin sapagkat ang lahat, tandahan natin, ang pinagmumulan ho ng tunay na katwiran, yung acquired by faith in Christ. Kay Kristo lamang nagmumula ang lahat ng yan. And Philippians 3:7-9 dito. I once, though these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ, Jesus my Lord. For in His sake I have discarded everything else, accounting it all as garbage, so that I could gain Christ and become one with Him. I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteousness through faith in Christ. For God's way of making us right with Himself depend on faith. So, si Pablo, bakit sinabi ni Pablo ito? Alam niyo po, nung hindi pa Kristiyano si Pablo, nung tinutugis niyang mga Kristiyano, ng mga Judaizer, ang tingin niya sa kanyang sarili, siya ay isang matapat na Judaizer na tinutugis niya ang mga nananampalataya kay Kristo. Kahit saan dako yan, pinapatay niya or kaya inaabol niya. Kasi, ang sabi niya sa kanyang sarili, ito ang the best na ginagawa ko, trabaho ko ito bilang isang Judaizer. Kaya, nung siya ay tinawag ng Panginoon, siya ay na-encounter niya. Na-encounter niya ang Diyos nung siya ay nabulag in Damascus. Buong buhay ni Paul ay inisip niya ang Panginoong Yesus na kung saan nung matagpuan siya ng Panginoon o nasumpungan niya ang Panginoon, hindi na siya umiwalay sa katwiran sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Kaya lahat nababatan niya. Kaya lahat ay pwede niyang itong batayin. Kung minsan na shipwreck siya, natuklaw siya ng lupong, o bagay na ilang beses na siya ay nasa dagat na kung saan palutang-lutang na ilang araw. Minsan siya ay nagupit, na igit pa sa agupit ng ating Panginoon. Pero ano ang kanyang sinabi sa kanyang sarili? Kagaya ng kanyang sarili na alam niya mayroon siyang pananampalataya ng lahat ng nangyayari sa kanya upang siya ay lubos pang makilala ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Ganun no. Ibig sabihin, tinodo ang buhay ni Paul. Wala nang inintindi sa panlabas na buhay niya, kundi ang panloob na buhay niya ay ibinigay na buong buo kay Kristo. Kaya ang lahat ay walang imposible kay Pablo at nagagawa niya ang mga bagay at nakakaigit siya sa mga apostol na tinawag na nauna ng ating Panginoon. Kung ganito ang magiging kaugalian ng bawat isa, tayo ay magiging matibay na Kristiyano. Tayo ay nakahanda. Ano man ang dumating sa atin, kasaganahan man, kapag subukan man yan, o kahirapan, o bagay na problema, wala hong magagawa yan. Sapagkat ang tingin natin, kagaya ni Pablo, na ang tingin natin ay sentro kay Kristo, na mayroon tayong Diyos na magtatanggol sa atin at magre-rescue sa lahat ng oras sa ating pananampalataya. Amen. Kailangan ho mapukaw ang ating mga isip at paningin kay Kristo. Upang sa ganoon ay lubusan pa nating maunawaan kung ano ang nangyayari sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Alam nyo, hindi magiging issue ang pananalapi. Totoo ito. Bakit sinasabi natin kagad to? Kasi kaya hindi nagiging issue yan kung ang sentro mo ay nasentro kay Kristo ang buhay mo. Alam mo, kaya ikaw ay pinagpapala
sapagkat alam mo, para sa Diyos ang gagawin mo, na ang pagpapala ibalik mo para sa Kanya at ikaw ay pagpapalain mo ang ibang tao upang sa ganoon ay kakitaan ka ng isang bagay na ginagawa ng Diyos sa iyo, na ito ay isinusoli mo o ginagawa mo ito para sa Diyos na kung saan siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Amen! Kaya hindi nagiging issue, kaya yung mga nasa Book of Acts, kung titingnan mo, kung babasahin mo, mamamangha ka eh. Aba, wala nang kwenta sa kanilang ari-arian. Ang ginawa nila upang sila ay wala nang mahirap sa kanilang mga kapatiran, pinagbili ang lahat ng kanilang ari-arian at binigay sa apostol, sabi, kayo nang bahala dyan, sabi nila. Bakit? Kasi nga alam nila na ang lahat ng kanilang ginagawa o pananampalataya ay nakatuon sa ating Panginoon, sa pag-ibig niya, na kung saan ang buhay na itinalaga at inanda ng Diyos ang kanilang pinag-ukulan ng pansin at hindi ang kapaligirang ito. Amen. Nakikita niyo ba pasama ng pasama ang mundo ngayon? Binubuli na nga tayo ng China eh. Binubuntutan niya mga warship natin eh. Gusto niya paputukan sila upang sa ganoon tayo magkaroon ng entrada ng giyera. Ganoon ang ginagawa niya. Alam niyo, na malapit na dumating ang Panginoon, na kung nararamdaman mo kapatid na dahil sa sobrang sama ng panahon at ng mundo, ay mayroong pintig sa kalooban mo na talagang malapit nang dumating ang Panginoon. Mapalad ka sapagkat inihahanda ka ng Diyos na hindi mo pag-abalahan ang mga bagay na material sapagkat ikaw ay inihanda niya sa kanyang pagdating. Amen. Paano naman ang mga negosyante? Yung mga negosyante, pag-ukulan nila ng mahigi ang kanilang negosyo at ibigay ang para sa Panginoon na kung saan na pinaka-the best para sa kanila, huwag kayong uminto. Hindi naman yun. Yung iba naman kasi, magmi-mission na lang ako, i-give up ko. Minsan may nakausap ako, sabi niya. Isang taong may negosyo, Pastor, sabi niya, naiinggit ako sa mga umakyat. Sana po, kung minsan araw, ganun din na. Sabi ko, kapatid, alam mo ba na tinawag ka ng Panginoon sa pagninegosyo? Kung ikaw ay isang matapat na negosyante, pag-ukulan mo ng panahon ang iyong negosyo, lalo kang pagpapalain ng Panginoon, sapagkat dyan ka tinawag. Dyan ka tinawag. At habang ikaw ay pinagpapala, lalong nagtatapat, hindi iinto ang pagpapala ng Panginoon. Huwag mong bitawan. Depende lang sa udyok ng banal na Espiritu na kung sakaling, yung iba kasi binibitawan nila eh. Ang ganda ng takbo ng kanilang tapos sasabihin niya ganon. Pag hindi umubra yung iniisip niya, wala. Kasi nga, yung righteousness na kanyang ginagawa ay hindi naka-acquired sa ninanais ng Panginoon. Amen. Kailangan naka-acquired sa Kanya para sa ganoon, pagbutihan mo pa ng pagbutihan. At abang pinagbubutihan mo yan at abang ibinibigay mo para sa Kanya o inisip mong pinaka-the best pa sa Kanya, hindi ka iintuin ng Panginoon. Napakasarap ata nun. Yung maging daluyan ka ng pagpapala. Amen? Yun ang ministry na pinakamasarap. Kasi kapag daluyan ka ng pagpapala, hindi ka mawawalan. Daluyan ka nga eh. Bakit ka mawawalan? Kaya, dito kailangan nahiintindihan natin. Ano ba ang ginagawa ng Diyos para sa iyo? O yung katwiran na kung saan sa iyong pananampalataya. Kasi, mahalin lang ka ng kaaway pag ganon. Lalong-lalo na sa pamamalakad. Una, sa mga material na bagay, madali tayong mahalin lang ng kaaway. Kasi alam niya, ano tayo dyan, yung buong buhay natin parang ini-invest natin sa mga material na bagay. Kaya dyan tayo tinitira ng kaaway. Pero kapag yan, ang katwiran ng Diyos ay naka-acquired doon sa pananampalataya para kay Kristo, alam mo kung paano ngayon at magiging kagaya natin ang nasa Book of Acts na para sa kanila, wala nang kwenta yon. Hindi mangyayari naman yung bentaan naman dito sa atin eh. Ang ibig sabihin dito, kinakailangan na alam natin sa ating kaisipan, alam natin kung papaano sa ating pananampalataya kung anong nais ng ating Panginoon. Lagi nating ingin sa Kanya, Lord, ano po ba ang pwede kong ipagkaloob na the best sa iyo? Yan. Tiyak, sasagot ang Diyos.
Subukan mong, Panginoon, ano po bang pwede kong ibigay na the best para sa'yo? Yung nasa sa'yo na meron ka, yun ang pinaka-the best na pwede mong ibigay sa Diyos. Amen! Parang konti na, dalawa na lang yung nag-amen. Natakot silang bigla yata. Amen po ba? Yan. Kulang lang ng convincing power eh. At dito, makikita natin. Sige. In the Old Testament, Jesus is our Jehovah Tsidkenu. Kung paano ito ho ay the Lord our righteousness. Dito, makikita ho natin, siya ang katwiran natin. Ang Panginoon ang ating katwiran. Kaya kapag tayo ay nakakagawa ng mga mabubuting bagay, o inuudyok sa atin at ito ay ginawa naman natin sa pamamagitan nating pagsunod, ibig sabihin, ang katwiran ng Diyos ay nangibabaw sa iyo, kapatid. Sa Jeremiah 23:5-6, dito natin makikita. For the time is coming, says the Lord, when I will raise up a righteous descendant from King David's line. He will be king who rules with wisdom. He will do what is just and right and throughout the land. Ano ang ginawa ni David? Sabi niya, he will do what is just, sabi nga. He will do what is just and right throughout the land. And this will be his name. The Lord is our righteousness. Amen. Kaya sabi niya, Jehovah Tsidkenu, na kung saan siya ang katwiran. In that day, Judah will be saved and Israel will live in safety. Alam niyo, kung gusto mong lagi kang ingatan ng Panginoon, lagi mong paunain kung ano ang katwiran ng Diyos sa buhay mo. Tiyak, kahit ano ang makakaharap mo, ikaw ay safety pa rin at iingatan ka ng Diyos. Kasi hindi ka pababayaan ng Panginoon. I-provide niya ang lahat. Di ka man marunong magsalita sa hukom, ibuka mo lang ang iyong bibig at ang banal na Espiritu tuturuan ka. O bagay na kung saan, halimbawa inabla ka, yung wala kang depensa, at kapag ikaw ay tinanong sa isang barangay, siguradong ingin mo lang ang kapayapaan at ingin mo ang katwiran ng Diyos. Yung katwiran lang niya. Huwag yung sarili mong ipagtanggol mo yung sarili, kundi yung katwiran lang niya. At tuturuan ka kung paano ka magsalita. At doon, tiyak, mangingibabaw ang katarungan mo sa iyong kausap sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa pagtatanggol niya sa kanya mga anak. Amen! Matutuho tayo sapagkat siya ang ating katwiran. The Lord is our righteousness. Sabi nga, kaya dito, kung makikita mo, from the Old Testament to the New Testament, God grants righteousness by means of His Son, Jesus Christ. Ang ating Panginoong Hesus. Dito, to pursue righteousness, we need to understand that true righteousness produces fruit of our righteousness. Kanina, titingnan ho natin ang ating dalawang binasa o ang ating punto. Ang unang punto, true righteousness is not self-righteousness. At ang pangalawa ay, ang pangalawa naman po dito, siya yung pinagmumulan ng ating katwiran. Siya yung nag-acquire. And sa pangatlo, pagkatapos nun? Dahil dito, true righteousness produces fruit of righteousness. Ngayon, ito ay magbubunga ito ng katwiran. Amen. Kasi nga, kaya nagbubunga ito ng katwiran sapagkat ang lahat ay atin ang pinahubaya sa Kanya. Una, siya ho ay gusto nating mahatim o ito ay gusto natin na maging buo sa atin ang ninanais ng Diyos kaya tayo ay nagpupursue. Ngayon, sa Kanyang pananampalataya bilang isang Kristiyano, kapag ikaw ay nanampalataya, isang tao na nanampalataya bilang Kristiyano, ngayon, ikaw ngayon ay magkakaroon ng katwiran na ito ay magbubunga ng katwiran. Nabuo na sa iyong pagkatao. Buong-buo na. Ibig sabihin, nakaanda ka na ngayon na gumawa o nakaanda ka na ngayon na magbunga ng katwiran ng Diyos. In Isaiah 32 verse 17, the fruit of the righteous will be peace, kapayapaan.
Yung bunga niyan, kapayapaan, yung walang kaguluhan sa isip. Its effect will be quietness and confidence forever. Di ho ba? Yan ang, kapag nararamdaman mo yan, kapatid, ibig sabihin, bunga ng lahat ng may pananampalataya ka sa Panginoon at may pagsunod ka sa Kanya sapagkat inanap mo ang katwiran ng Diyos. Kaya ngayon, mayroon kang kapayapaan at walang kabalisaan at kumpiyansa ka sa iyong buhay habang ikaw ay nabubuhay. Amen! When we accept Jesus our Lord and Savior, we became righteous in our position. Tandahan mo natin. Positionally, tayo ay naging righteous. After being saved, sanctification begins a process in our lives. Sanctification is the process by which believer is purified through their mind, attitude, and action. Nag-uumpisa, saan nag-uumpisa yan? Sa isip, sa ating pag-uugali, at sa ating pag-akto o pagkilos bilang isang Kristiyano. Yan ay nabubuho. Napipresent natin ang ating sarili. And sanctification involves cutting and pruning unnecessary things in our lives to produce righteousness. Kung minsan, inaalis yan eh. Alam nyo, yung mga ubas na hindi na pinuprune yan. Nililinis. Pagkatapos tayong nilinis ng Panginoon, tayo ay pinuprune. Nililinis yung inaalis niya ang lahat nating masasamang ugali, ang lahat nating attitude, kundi tayo ay ginagawa niyang matuwid sa pamamagitan ng kanyang biyaya, hindi sa ating sarili. Kaya nagkakaroon tayo ngayon ng pagsunod sa Kanya sapagkat ang ating katwiran ay nagbubunga ngayon ng mabuti. Sabi nga sa Philippians 1:9-11, sabi nga, "And this my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best, may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to glory and praise God." Alam niyo po, dito darating kasi ang Panginoon na gusto niya na tayo ay makita niya na gumagawa pa rin at patuloy nating ginagawa ang isang bagay na inaasahan niya sa atin na hindi tayo kailanman maaatak ng mga bagay na hindi ikabubuti ng bawat isa. Yung masamang bagay na nangunguna sa mundong ito. Tayo ay natututong umindi sa mga bagay na mali. Kaya, ano po ang pwede natin na expect dito? O ano ang expect ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin dito? Christ expect us to have the fruit of righteousness when He returns. Tandahan mo ninyo, nag-i-expect ang Panginoon sa kanyang pagdating. Bakit? Sa Matthew, kung binasa nyo yung Matthew 7:19-20, alam nyo, 17-18, ang ganda eh. Pero dito sabi nga, "Every tree that does not bear good fruits is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruits, you will recognize them." Paano mo makikita ang isang taong matuwid? Paano mo makikita ang taong na tinuwid ng Diyos na kung saan na siya magbubunga ng mabuti? Kasi wala namang punong mabuti na magbubunga ng masama at walang masamang puno na magbubunga ng mabuting bunga. Ang sabi nga ng aklat ng Mateo, kung ikaw ay aakyat pa ng konti, sa babasahin mo. Kaya, yung igos hindi magbubunga ng ubas. Si Pastor Manny nga kanina sabi niya, yung mangga hindi magbubunga ng duwat. O yung mangga hindi magbubunga ng santol. Kaya, kung ikaw ay matuwid, ang bunga mo ay katwiran. Amen. Ay parang wala akong kausap. Amen po ba? Tayo ay tinuwid ng Diyos at tayo matuwid sa Diyos. Kaya nagbubunga tayo ngayon ng katwiran sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen. Ito kaya natin nagagawa yan. Therefore, hindi para sa ating sarili yan. Kaya piltirag nga lang yung kabutihan na nakikita sa ibang tao na walang pagpapasakop kay Kristo o walang pananampalataya kay Kristo. Pakunwari. Pakunwari lang yon, kapatid. Kaya dito, true believers will produce fruit for the glory of God. John 2:29, "If you know that is a righteous, you know in everyone who does what is right has been born of Him." Tayo ay
muling isinilang ng Panginoon sa pamamagitan niya. Amen. Kaya nilinis na niya tayo at inalis niya ang luma nating pagkatao, kaya tayo bagong tao sa harapan ng Diyos. In John 3:7, masyado po kasing marami ito. In John 3:7-10, sabi niya, Dear children, do not let anyone lead you astray. Huwag ko kayong palinlang. The one who does not is righteous, just as he is righteous. That's that. The one who does not what is right is righteous, just as he righteous. The one who does not is sinful is of the devil. Kaya kanino ang tao yun? Because the devil has been sinning from the beginning. Mula pa ang diablo ay nagkakasala na. Kaya ang isang tunay na anak ng Diyos na binago niya, o ang isang taong katwiran ng Diyos, na sa ilalim ng katwiran ng Diyos, hindi makakagawa o ng mga bagay na hindi mabuti, kundi siya ay nakaliis o linilis siya na yung kasalanan. Re-refuse na itang bagay na balo ng kasalanan. Amen. Yapin niya yung true born again ito. Amen. We are born of God. Kaya hindi tayo pwedeng magpatuloy sa mga maruming pamumuhay, kundi tayo ay nabubuhay sa ilalim ng pamamahala ng Diyos at lagi nating iniintindi ang kanyang katwiran. Kaya dito the scripture says to the believers of garments of salvation. Ito dito sa bandang uli, darating ang panahon, meron tayong garment of salvation. The robe of righteousness and fine linen on the marriage supper of the Lamb and the church. These two garments will be our wedding garments. Inihanda ng Diyos ang church na tayo ay kanyang pakakasalan. Yung pakakasalan na sinasabi rito, upang hindi na tayo mapaiwalay sa Diyos. Amen. Yun ay, kaya yung mag-asawa, pag nagkasal sila, dapat hindi na sila mag-iwalay kailanman. Gayon ang mangyayari sa atin. Dito, sabi nga sa Isaiah 61:10, I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall exult in my God, for He is clothed me with the garment of salvation. So, tayo ay sinuutan ng garment of salvation. He has covered me with the robe of righteousness, as bridegroom decks himself like a priest with a beautiful headdress, and as a bride adorned herself with her jewels. So, dito po, alam niyo po ba yung kapag ang tao ay nag-backslide, siya ay umalis doon sa garment of salvation, yung pagkaligtas niya. Actually, tayong lahat positionally, sabi nga, tayo ay binigyan ng garment of salvation ng Panginoon. Subalit, kailangan na pagkatapos ng tayo ay kanyang binigyan ng garment of salvation, kailangan yung robe of righteousness ay mapasa atin. Tandahan ho natin yon. Kasi nga, tayo ligtas, pero kapag umalis tayo doon, mawawala yung robe of garment of salvation. Kagaya ng the prodigal son. Nung umalis siya, pero tingnan nyo, nag-intay ang ama. Nung makita niya ng paparating, siya ay nag-repent. Anong ginawa ng Panginoon? Ng kanyang hari. Suutan niyo siya ng garment. Ayan. Balabal. Sinuutan siya ng garment. Ibig sabihin, yung kanyang pagbabago, muli nakamit niya uli ang garment of salvation. Yung kanyang kaligtasan. O yung siya ay saklaw na doon sa pamamahala ng hari. Kaya dito, when we were saved, sabi nga, when we were saved, we received the robe of righteousness. Remember, it was imputed to us by Christ. Paano po napasa atin yon? Through Christ Jesus. Amen. Parang yung iba hindi kumbinsido. Tandahan nun ninyo, sa pamamagitan lang ng ating Panginoon yan, Panginoong Jesus. Kung bakit it is important to take care of His garment. Huwag natin dungisin ang ating katwiran. Huwag nating dungisin ang ating buhay na kung saan na tayo ay niredeem ng ating Panginoon. Sapagkat sa Revelation 3:4, ang sabi nga, Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. Hindi dinumihan ang kanilang damit na fine linen. They will walk with me, dressed in white, for they are worthy. The one who is victorious will like them, be this dressed in white.
Sino yung mga victorious dito? Sabi nga dito, the one who is victorious will like them be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my fathers and his angels. Amen! Gusto niyo po bang hindi mawala ang inyong pangalan sa aklat ng kaligtasan? Huwag ninyong dumian ang katwirang ibinigay ni Kristo sa inyo. Amen! Tayo'y naging matuwid sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon kapag dinumian mo yan, kapatid, dahil sa kasalanan, dahil sa umaalipin na bisyo, o bagay na kung saan na iniingi ng laman, o lahat ng bagay na nakapalibot sa iyo, kapag yan ay pinagbigyan mo, narurumian mo ang katwiran ng Diyos. Kailangan umiral pa rin ang katwiran ni Kristo sa atin. Amen! Ayan, si Matt, gandang kaili, masikan lang bagya. Amen po ba? Ayan. We are already robed that we should keep from being contaminated by the word. Ano ho, para hindi marumihan at ano ho ang ating preparasyon dito? Sabi nga, we already have his robe. We should keep from being contaminated by the world. Sabi nga dito in Revelation 3:5, it is stated that we will dress in white if we are victorious. What is this dress about? Ayan, Revelation 19:7-8. Lawin niya po ing malan na sabyana. Let us rejoice and be glad and give him glory. For the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready, fine linen. Ito ang dress, fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous act of God's holy people. Amen. Yung katwiran na ibinigay ng Diyos sa iyo, yung righteousness, kaya ka naging matuwid, mayroon kang fine linen, kaya mayroon kang suot na malinis ngayon, kapatid. Huwag mong dungisan yan, sapagkat ang nais ng Panginoon, papanatiliin mong malinis yan hanggang sa pagdating ni Kristo, sapagkat iharap tayo doon sa kanyang kaharian na kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Huwag nating dungisan yan. This 2024, papanatilihin mo nating malinis yan. Sapagkat ang lahat ng yan ay kailangan nating magawa. Let us examine the parable of wedding banquet, Matthew 22, 1:14, Matthew 22. Sabi nga, but when the king came to meet the guests, he noticed man was wearing poor clothes and wedding. Friends, he asked, how is that you are without wedding clothes? Anong nangyari dito? Bilisan ko na lang po. Sabi niya, bind his hands and feet and thrown him into the outer darkness where we will be weeping and gnashing of truth. Itong taong ito, nagkumbida ang Panginoon. Nung una, nangumbira siya ng piging, walang dumating. Subalit nung may dumating na isang tao, hindi siya nakadress doon sa piging na ginawa ng Diyos. Ng hari, anong sinabi? Bakit hindi ka nakadamit ng pandamit na piging? Anong ginawa niya? Talian niyo siya. Ilabas niyo. Iagis ninyo. Hanggang sa kanyang ngipin ay kanyang pagligisin at siya ay maparusaan. Ano ang tinutukoy rito? Impyerno. Kapatid, hindi biro ang isang Kristiyano. Kaya, papanatiliin mo na ikaw ay matuwid sa katwiran ng Diyos. Amen. Amen po ba? Matthew 22 verse 11-4, but when they came, they meet the guests. Notice, sabi nga, anong nangyari? Bind hands and feet and thrown into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. And every believer as obey invitation of God, accept His Son into our lives, but it is important, work out the salvation with fear and trembling. Work out pa rin ho natin ang ating kaligtasan with fear and trembling. Anong ibig sabihin ng fear and trembling? Huwag tayong huminto o maghimagod sa kagagawa ng mabuti sa kabutiang iniingi sa atin ng ating Panginoon. Philippians 2:12-13, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only the presence, but now much more in my absence. Continue to work out your salvation with fear and trembling. Sabi ni Paul, for this is God work, who works with you will
to act in order to fulfill His good purpose. Paano mapopurpose ang inaasahan ng Diyos sa atin? Continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you. Sinong nagtatrabaho dito? Hindi tayo. Sino po? Ang Panginoon. Kasama nating gumagawa. Works in you will and to act in order to fulfill His good purpose. Upang sa ganoon, anuman ang purpose ng Panginoon ay maganap sa atin. Sige po, tayo po ngayon ay mag-review. Pursue righteousness. Number 1, true righteousness is not self-righteousness. Tandahan mo natin, hindi sa atin yan. True righteousness is acquired by faith in Christ. Magiging matuwid ka lang o ang katwiran ay mananatili sa iyo kung ang binigay na katwiran ni Kristo ang sundin mo at hindi ang iyong sariling pamamaraan. True righteousness produces fruit and righteousness. Ang totoong matuwid, nagbubunga ng katwiran ng Diyos. In James 2:20 and 23, ang sabi, you foolish person, you do want evidence that faith without deeds is unless. Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his action were working together, and his faith was made completely by what he did, and the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. To believe is to obey. Amen. Kailangan po sa ating paniniwala o pananampalataya, tayo ay may pagsunod sa Diyos. Sa katwiran ng Diyos at hindi sa katwiran ng ating sarili. And sabi nga, faith is complete. We pursue righteousness by doing good deeds for God's glory. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At ngayon po tayo